What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Nagsalita itong political analyst na si Atty. Tiglao dito sa impeachment fiasco sa pagitan nila Tambalos Romualdez, Bonget at ang Vice Presidente na si Sara Duterte na kanyang winika na sa history ng bansang Pilipinas ito ang pinakatangang impeachment na ginawa. Na ngayon itong si Tamba mga kababayan inaapura ang Senate Secretary General na umpisahan agad ang readings para nga sa impeachment laban kay VP Sara. Grabe, atat na ma-disqualify no ang ating Vice Presidente at atat na maging Vice Presidente sa taong ito. At dagdag pang balita na itong si Senator Amy Marcos mga kababayan nagsalita na rin na ayaw niya ng gulo no at nang tanungin kung isa siya sa mga magboboto na patalsikin sa pwesto itong si VP Sara, kanyang winika na malabo at hindi mangyayari yun. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dagdag pang balita na itong si Tita Nene Bacale, no? Nakalaban ni Martin Romualdez, nagsalita na tuloy ang laban upang palitan nga sa pagkakaluklok ng kanilang distrito itong si Tamba. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Pag-usapan natin itong post ni Mr. Rigoberto Tiglao, and I believe ito publish ito sa Manila Times sa kanyang column. Title niya is Dumbest Impeachment Try Ends in a Whisper. So tungkol ito sa ginawang impeachment complaint na in-endorse ng Kamara sa Senado. Dumb. Sinerge ko ang meaning ng dumb is lacking in intelligence. Hindi pinag-isipan masyado. Stupido. Ends in a whimper. Ang whimper parang mahinang iyak. Parang it's a sign of fear or desperation. Umiiyak. So, sabi ni Mr. Tiglao, out of the 8 impeachment attempts against high officials in our history, the Marcos Romualdez plot against Vice President Sara Duterte is the dumbest. Pinaka-stupido. Correct. Pinaka-kulang ng pag-iisip. Dumb. It was also extremely costly both in terms of the finances they mobilize and its political cost for the two, Marcos Romualdez. Okay. Financial resources mobilized. Ito haka-haka lang ito. Wala pa namang prueba. Sa araw daw na yun, mga post lang ito nababasa ko. Halos 32 billion pesos ang na-release. Again, these are allegation. Haka-haka lang. May mga pondo daw na naibigay sa mga pumirma. Walang katotohanan, walang prueba. Kaya sabi ni Mr. Tiglao, financial resources they mobilize. Okay. It is dead in the water with the Senate adjourning starting June 2, 4 months before the midterm election in May, and mere 4 weeks before a new 28th Congress. So, to summarize itong article ni Mr. Tiglao, yung si House Secretary General Velasco, very excited na isubmit ang articles of impeachment sa Senado. So, ayun, in a convoy escorted by 4 police motorcycles, House Secretary Velasco rushed through the thick traffic to the Senate to the other side of Manila to deliver the articles of impeachment signed by 215 congressmen. While most media reported that the Senate had formally received the impeachment complaint, as ABS-CBN claimed, which made news internationally, it did not. Ito bantog yung Senate Secretary General. Bantog explained that his receipt of the complaint was merely ministerial and he had to do staff work before he submits it to the Senate President, the Senate Representative. So, ganito, I think 4:59 ng hapon na-receive ng Senate Secretary General. Ayun. Ongoing ang session ng Senado. Ang expectation ng House, aksyonan kaagad. Dalhin kaagad
doon sa plenary para talakayin na at para mabuo na ang impeachment court. Ganon ang expectation ng mga kongresista. Hindi ganon ang nangyari. Ang Senate Secretary General, staff work. At saka bakit nagmamadali itong mga kongreso na pag-aralan agad itong impeachment kay VP Sara? Bakit anong meron? Utos ba muli ito ni Tamba? Nai-pressure ang mga Senado? Wala siyang magagawa, hindi nga hawak ang mga nasa upper house. Pinag-aralan pa, binusisi ang mga pirma kung totoo ba. Tapos ito namang House Secretary General, si Mr. Velasco, nilelecturean niya ang Senate Secretary General na parang inaapura. Hindi rin nagpatinag ang Senate Secretary General. Wala lang, tinuloy lang niya, hindi niya dinala sa plenary session. Okay. So, habang namamalakpak, habang natutuwa, habang nagbubunyi na ang mga kongresista, lalo na yung Makabayan Black, Akbayan, yung mga nag-file ba ng wala na, nagpatuwan-tuwan na sila dahil dinala na doon sa Senado, ibang pangyayari. Pagdating ng mga bandang alas 7, wala na. Senator Villanueva, nag-motion na siya for the session to be adjourned. Okay? That was February 5. Tapos, ang next session, June 2 na. And then, approve. Session adjourned. Wala na. So, anong nangyari sa impeachment complaint? Sabi ni Mr. Tiglaw sa kanyang parang itinapon sa basurahan. Kaya sabi niya, the dumbest. Mahirap i-pronounce. Pinaka-stupido na lang, pinaka-kulang ng pag-iisip. Ngayon, gusto ng mga kongresista, aksyonan kaagad ng mga senador. Yung mga young guns, nagre-reklamo na. Bakit hindi nyo ibuo ang impeachment court? Sabi naman ni Senator Escudero, wag nyo kaming apurahin. Bakit nyo pinatulog ang impeachment complaint ng halos 2 months? Yun nga, yung pinaka-dump, yung kulang sa kung noon pa sana, ipinasa, di ngayon, baka ongoing na ang impeachment trial ngayon. Bakit hinintay pa nila ng February 5? Di ba? Very dumb o foolish o Anyway, yan po ang nangyari. Ito, opinion lang ito, sinishare ko lang sa inyo na itong opinion sinulat ni Mr. Rigoberto Tiglaw. 8 na pala ang impeachment na nangyari sa bansa. 2 lang ang alam ko, corona at saka ERAP lang. Hindi ko na alam yung nauna. So far, ito nasaksihan natin, according to Mr. Tiglaw, ang pinaka-dumb. Okay. Pero tuloy pa po kayo, tuloy yung laban. So tayo po ay bilang mga Organizing committee. nag-ano lang po tayo kung siya ba ay tuloy-tuloy pa rin po ba para at least once and for all, alam po ng mga viewers kung kayo po ay tuloy-tuloy din po kayo susuko. Dito Ricky. Ayan, so hindi po susuko si Katanini guys, tuloy-tuloy pa po. Tuloy-tuloy. Kami. Let's all support Bilang all. International Chairwoman. Okay, may National Council. GMAT, Guardians Magistrate. I fully support kay Generate Atty. mo na po. Okay, may Rodriguez. Oh, yes. Senador. Okay. Panalo natin. Let's of support all po. Next, Aglo Labor. Stand by my Isog National Council. Anyway, thank you so much to our chefs and waiters here at Club Filipino for the sumptuous meal. Salamat po. Okay lang ba makakita sa'yo? Vice Mayor Orly Rementia, Ano reaction mo doon sa Pinail? and Councilor Ronnie Boson, Well, ang Diyos marunong. Councilor Talaga, Yen Mendoza, mangyayari sa kanya. Councilor Marlon Singgaya, Wala ko na walang mangyayari. Councilor Ivan Tumakay, bigyan lang po Kasi natin wala ng siyang space si ginagawang Atty. Vic dito sa gitna. Yan lang po, maraming salamat po, Ms. Atin po Katimina. sa kabila para balanse. Yan po mga kababayan. God bless. Laban Sino yung ating photographer? Pwede po. Katulad doon ang aking sinabi, itong aking kinakatayuan ngayong gabi, hindi wa akin ito. Kung tinanggap ni Pangulong Duterte, siya ang naririto. Kung tinanggap ni Mayor Baste Duterte, siya ang ating kandidato para sa senador. Subalit, ganun po talaga ang tadhana, ganun po talaga ang buhay. Ako'y naririto. Hindi ko sasayangin ang inyong tiwala. Napakabuti ninyong lahat. At alam ko ginagawa niyo ito hindi dahil sa akin.
Ako'y instrumento nyo lamang. Instrumento nyo lamang para magkuha natin yung tunay na pagbabago na ating minimithi. Naniwala tayo noong 2022 doon sa pagkakaisa, sa unity, sa continuity. Alam ko rin na nararamdaman ninyo. Ayaw nyo nang mabudol muli. And all of us here tonight, I know, we all understand what is at stake for our country this midterm election. This May 12, 2025 election. Correct. Huwag natin Critical yan, isalamin. mga kababayan. Pagtulungan natin, tayo'y patuloy na magkaisa. At sisikapin kong gampanan lahat ng inyong iuutos o ipagagawa sa akin sa kampanyang ito. Napapagod ako, subalit wala akong karapatang mapagod hanggat nakikita ko kayong kumikilos, gumagalaw, nagbubuo at patuloy na umiikot sa buong bansa. Gagawin ko rin po yan at tatapatan ko ng aking sipag at kakayahan ang inyong tiwala, kumpiyansa at paniniwala. At ngayong gabi, tanggapin po muli ninyo ang aking pasasalamat. Yung iba, ngayon ko lang din nakilala, subalit nagpunta ngayong gabi, handa ang pagbibigay ng kanilang suporta. At marami pa ang gustong dumalo, subalit may mga previous schedules at marami naman ang narariyan at nagpapadama ng kanilang suporta araw-araw. So muli ho, alam kong hindi pa ito ang panahon na tayo nagbibigay ng mga political speeches. I'd just like to take this evening, take this opportunity again to thank each and every one of you. Not money, most especially for your time. Ang daming volunteers. Ang daming volunteers. And it's been a while na nakakita ako ng People's Campaign. At ito nagaganap dito sa Hakbang ng Maiso, ang isang People's Campaign. Sa ating mga miyembro ng new media, yung ating mga social media vloggers, maraming salamat sa inyo. Alam naman ninyo na allergic sa atin ang traditional media at ayaw tayo iniimbita at maging guest nila. Minsan-minsan, nakakalusot, kaya pinagbubuti natin yung ating paglabas sa kanila. Subalit kung wala ang social media, higit po tayong mahihirapang magpakilala sa lahat ng panig ng Pilipinas. Kaya sa inyo, ating mga social media vloggers doon sa tinatawag natin yung media, maraming salamat. Wala man po tayong pang-advertisement, pero narariyan kayo, lagi kayong kasama, lagi kayong nagbibigay daan at nagbibigay espasyo para sa akin, kaya tayo patuloy nakikilala sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat. At siyempre, ang aking pamilya, ang aking may bahay na naririto, allergic ito sa politika. Alam mo ninyo, nung ako'y nanliligaw sa kanya bago kami magpakasal, meron siyang hiningi isang kondisyon. Eh siyempre, gusto mong mapakasawa, papangako mo lahat. Pero hindi marami, isa lang talaga hiningi. Ang sabi niya, okay, abogado ka, may sarili ka ng mundo, meron ka sariling practice, isa lang ang hihingin ko. Oo, ako. Magsabi ka, ibibigay ko. Wag na wag ka lang papasok sa politika. Oo naman ako. Pero abogado ko eh. Teka muna ka, dalawang bagay yan. Elected at saka appointed. Pag elected at appointed, yung appointed, yung magsisilbi ka sa gobyerno, yung in-appoint, etc. Yan, pwede yan. Ayan, pwede yan. Appointed, pwede yan. Okay. Okay na ako ron, 50% eh. Yung elected, ayaw ko yung kampanya, huwag kang papasok dyan. Uuwi ako sa amin. Hindi ako papasok dyan, ayaw ko rin yan. So, nagpakasal kami. And after 16 years of married life, yung isang hiningi niya, na-violate ko pa. Kaya, pero, nandyan at nakasuporta kasama ang aking pangalan na anak ni Silvio. Maraming salamat. Hindi dahil gusto niya ang politika. Nung ako ay umiikot para sa aking libro muna, nakita niya yung hinaing ng ating mga OFW. Nakita niya. Nandiyan umiiyak sila, first time kami nagkita. Nagre-reklamo ano na ang nangyayari sa ating bansa. Attorney Vic, sana huwag niyo pabayaan, sana ganito, sana ganyan. Sabi ko, teka muna, hindi ako kandidato. Nandito ako para mag-book signing, para mag-book launching. Pero yan ang kanilang sinisigaw. Ang dami kong nakaharap ng OFW. At nakita naman niya, and I guess, malaking bagay yun at nagkaroon siya ng namulat ang kanyang isipan sa kalagayan ng ating bansa. Hindi natin pwedeng Mas lalong kailangan natin ngayon itong si Atty. Vic Rodriguez sa lineup ng senador, mga kababayan, sapagkat napaka-critical nitong eleksyon na ito, no? Kung papangyarihin na magiging presidente itong si VP Sara sa taong 2028. ibigay dito sa Marcos administration para magpatuloy lang ang pagnanakaw nila sa pera ng Pilipino.
huwag tayong pumayag ating labanan, ating tutulan. Kaya tinanggap ko ang hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. At hindi ko rin makakalimutan nung ako ay nag-file ang aking candidacy. Sinabi ko ron at sasabihin ko ulit, ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At ang aking nais kapartido at kaalyado ay kayo, sambayanang Pilipino. Kaya ako'y kumandidatong independent kasama ang hakbang ng maisog. Kaya muli, maraming salamat. Tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Alam naman ninyo na yung nais natin gustong gawin sa Senado. Subalit, tulungan po ninyo ako mangampanya. Tulungan ninyo ako mangampanya. Maging aktibo kayo sa ating kampanya. At pag tayo'y nagkaisa, ngayong 2025, posible ang pagbabago pag kayo ay naghatid ng bago sa Senado. Maraming salamat. Ako po muli, si Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Magandang gabi sa ating lahat. Mabuhay Atty. Vic Rodriguez! Pag-usapan naman natin ngayon si Senator Amy Marcos at ang kanyang paninindigan tungkol sa impeachment case ni VP Sara. So, it's been 4 days or 5 days ba mula nung na-impeach si VP. Ako, wala pa akong nakikitang o nababasang statement niya or wala akong ano bang pitsa ngayon? Pitsa 9? Pitsa 9. So, 4 days. Tahimik si Senator Amy. Wala akong naririnig na kanyang pahayag. Sabi ko, bakit tahimik si Senator Amy? Kasi dito natin sana malalaman kung talaga bang best friend pa rin sila ni VP Sara. Kung maaasahan ba natin ang kanyang tulong. Kasi sa ngayon, we need numbers. We need at least 8 senators na mag-acquit kay VP Sara. Okay. Kailan, ang aking isang kaibigan nagpadala ng message sa akin tungkol kay Senator Amy. Ilocano itong kaibigan ko, subscriber ko. Sabi niya, General, nagpahiwatig si Manang Amy, ayaw niya ng impeachment. Ayaw niya ng gulo. Meaning, makakatulong ito kay VP sa impeachment. kunin ito pata. Na reinstate ang mind ko. Iboboto ko na lang siya, sir. Kasi itong kaibigan kong ito, Ilocano nga, Marcos loyalist. Sabi niya nung una, iboto natin si Senator Amy. Yeah. But lately, sabi niya, parang nawalan na akong gana kay Senator Amy dahil sa pula, sa puti, wala siyang klarong paninindigan. So, pinabayaan ko lang siya. Ayaw niya. Kaya nagtaka ako, dito, message niya na nagbago ang kanyang isip. Iboboto na daw niya si Senator Amy. Bakit? Dahil nagpahayag si Senator Amy na ayaw niya ng impeachment. So ito, pinadalhan niya ako ng... Pero kung kayong aking tatanungin mga kababayan, iboboto niyo pa po ba itong si Senator Amy sa darating na eleksyon? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Post ng, I think, News 5. Ang title is, Ayoko ng Gulo. So, ito yung statement ni Senator Amy as posted by News 5. Basta kung wala akong narinig na kanyang mga pahayag. Sabi niya, ayoko ng gulo. Sa dinami-dami ng problema natin, sa hirap na dinaranas ng mamamayang Pilipino, matataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, kulang na sweldo, kakulangan ng tulong sa magsasaka, PWD, person with disability, seniors, impeachment pa at destabilisasyon ang solusyon. Nakakahiya, sabi niya, pagkos harapin ang dumarami at tunay na problema ng bayan. So, anong pagkakaintindi nyo dito sa statement ni Senator Amy? Kasi itong kaibigan ko, ang kanyang pagkaintindi, ayaw ni Senator Amy ang impeachment. Kaya pag matuloy ang trial, boboto siya sa acquittal ni VP Sara. Kayo, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo yung sinasabi ni Senator Amy nga ang daming problema ng bansa na dapat atupagin? Ako, agree ako.
Grabe. Kahapon, punta ako sa mall, tinitignan ko sa mga tindahan, tinitignan ko yung presyo ng bigas. Talagang wala akong makita meron pang ang bigas na abot ng 80 eh. 80 sa 60, ang pinakababa na sa 50. Sabi ko, ano namang nangyari? Grabing presyo ng bigas. May nabasa akong article sa SWS survey. Ang pinakamalaking reklamo ng Pilipino is yung sobrang taas presyo ng bigas. Ang administrasyong ito is talagang failure sila sa control sa presyo ng bigas at of course iba pang bilihin. Kailan number one reklamo ng mamamayang Pilipino yung presyo ng bigas. Kaya nag-declare na ng food security crisis ang Department of Agriculture para magbenta sila ng old stock ng NFA. Ako naghanap din ako, sana ko makabili ng NFA rice para itulong sa Talandit tribe. Kaya lang wala pa akong nakita. Okay, balik tayo sa Senator Amy. So, ako naman, kung ako niyang tatanungin is, kahit may nangyaring alitan sa Marcos and Duterte family, naniniwala ko na magkaibigan pa rin si VP Sara at Senator Amy. At pagdating na sa botohan, tutulong si Senator Amy para ma-acquit si VP Sara. Yun din ang tingin ko. Okay? At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.